Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, relasyon ng Pilipinas at South Korea, formal lang naging isang strategic partnership. Ilang re-electionists, returnees at malalaking personalidad naghain ng COC sa pagkasenador at kongresista. Bakuna eskwela, inilunsad ng Department of Health at Department of Education. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mas pinaigting pa ng Pilipinas at South Korea ang kanilang relasyon matapos ang pagbisita sa bansa ni South Korean President Yoon Suk Yeol. Sa isang joint press conference sa President's Hall sa Malacanang ngayong araw, nasaksihan ni President Yoon Suk Yeol at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng ilang Memoranda of Understanding o MOU. Sakop nito ang ilang strategic initiatives na magpapatibay sa maritime security, economy, development cooperation, energy, tourism at infrastructure ng dalawang bansa. Sa talumpati ni Pangulong Marcos, sinabi nitong formal lang naging strategic partnership ang relasyon ng bansa sa South Korea dahil sa mga napagkasunduang inisyatibo pangunahin na sa usapin ng territorial defense sa West Philippine Sea. Ito ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ni President Yoon Suk Yeol sa pamamagitan ng imbitasyon mula mismo kay PBBM. Ilan pang re-electionists, mga nagbabalik sa politika at malalaking personalidad ang naghain ng kandidatura sa ikapitong araw ng Certificate of Candidacy o COC filing para sa eleksyon 2025. Susubukang bumalik sa Senado ni dating Senador Bam Aquino sa ilalim ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP at dating Senador Gringo Honasan sa ilalim ng Reform Philippine People's Party. Senate seat din ang target ni former DILG Secretary Benhar Abalos, dating Ilocos Sur Governor at negosyanteng si Chavit Singson at dating National Security Advisor at Defense Secretary Norberto Gonzales. Kahapon naman na nagsumite ng COC sa pagkasenador sina incumbent Senator Pia Cayetano, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at kapatid nitong si Ben Tulfo at singer na si Jimmy Bondoc na tatakbo sa ilalim ng PDP laban. Samantala, matapos ang dalawang termino sa Senado, susubukang magbalik sa Kongreso ni Senator Cynthia Villar bilang kinatawan ng Las Piñas City. Tatangkain din maging representative ng Marikina 1st District ni Senator Coco Pimentel at makakaharap nito si incumbent Mayor Marcy Teodoro. Bukas, October 8, magtatapos ang filing ng COC. Inilunsad ngayong araw ng Department of Health o DOH at ng Department of Education ng isang school-based information program para protektahan ang mga batang mag-aaral sa mga sakit na measles, rubella, tetanus, diphtheria at cervical cancer. Tinawag ang programa na Bakuna Eskwela na isang joint initiative ng DOH at DepEd. Nilalayo nitong ma-immunize ng mga bakuna sa measles, rubella at tetanus ang 3.8 million public school students sa grades 1 to 7. Tatakbo ang naturang programa hanggang Nobyembre ngayong taon at may kabuuang budget na 853 million pesos. Mula January 1 to September 14, 2024, nakapagtala ang DOH ng 3,356 cases ng measles at rubella kung saan 11 ang namatay. Umabot naman sa 215 ang kaso ng diphtheria na may 25 deaths. Samantala, umabot naman sa 81 cases at 41 deaths ang neonatal tetanus. Saad ni Health Secretary Teodoro Herbosa, maiiwasan ang lahat ng mga kasong ito sa pamamagitan ng effective vaccination. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.